Nagkamali ang lahat sa tandem ni na Lebron at Luka Doncic, mas malakas kung magkakasama dahil sa basketball IQ. At sinabi ni Curry kay Butler, isang banta sa NBA, Steph gumawa ng kasaysayan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. May ilan na nagtataka kung paano magko-coexist sina LeBron James at Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Ang pagkakapareho ng kanilang estilo ng paglalaro ay nagdulot ng maraming katanungan sa ilang diskusyon kaysa sa pagbibigay ng malinaw na sagot. Isang laro lamang laban sa Utah Jazz na wala ng pag-asa sa playoffs ay hindi sapat na basehan para sa matibay na konklusyon. Gayunpaman, maayos ang naging unang laro ng bagong duo ng Los Angeles. Natapos ni Doncic ang kanyang Lakers debut na may 14 na puntos, 5 rebounds at 4 na assists sa loob ng 24 na minutong paglalaro. Si James naman ay nagtala ng 24 na puntos, 7 rebounds at 8 assists sa 29 na minuto ng aksyon. Samantala, dinumina ng Lakers ang laban at tinalo ang Jazz 132-113. Hindi pala naging problema ang magkakaparehong estilo ng laro. Sa maraming paraan magkatulad sina James at Doncic bilang mga manlalaro. Hindi ito dapat ikagulat, lalo na't lumaki ang Slovenian superstar na iniidolo ang kanyang bagong 40 taong gulang na teammate. Kaya't nakakagulat na may mga nag-aakalang negatibo ito, lalo na matapos makita ang opensa ng Lakers sa kanilang unang laro na magkasama, na iniidolo ang kanyang bagong 40 taong gulang na teammate. Dapat itong magbigay ng kumpiyansa, lalo na't marami pa silang dapat matutunan tungkol sa isa't isa, mula sa mga galaw, estilo ng laro, at kung paano sila magkokomplementaryo. Kung ito pa lang ang simula, tiyak na kahanga-hanga ang magiging resulta sa hinaharap. Bago magsimula ang laro, malinaw ang mensahe ni James sa team huddle. Sinabi niya, "Luka, maging ikaw lang, huwag kang sumabay lang, magpakita ka." Sa kabila ng encouragement na ito, alam ng buong mundo ng NBA na kaya pang gawin ni Doncic ang higit pa sa ipinakita niyang estadistika sa laban. Isaalang-alang na ito ang kanyang unang laro matapos ang injury at nasa bagong kapaligiran siya. Ang ganitong pagsisimula ay dapat inaasahan. Ngunit sa kabila nito, maganda ang ikot ng opensa ng Lakers. Mabilis ang daloy ng bola, natutunton ang pinakamahusay na shot at mataas ang enerhiya ng team. Tamang-tama ang sitwasyon para tambakan ng Lakers ang Jazz at makuha ang kanilang pang-anim na sunod na panalo. Ayon kay Mike Trudell, pagkatapos ng laban, nasiyahan si Lakers head coach JJ Redick sa kanyang nakita. Sinabi ng rookie coach, "Pinakakinagigiliwan ko ang espiritu ng grupo. Mahirap bumuo ng isang pagkakakilanlan bilang isang koponan, pero ang pagsasama-sama ng lahat ay nasa mataas na antas." Handa na ang Lakers na iayon ang kanilang laro sa tandem ni na Doncic at James. Sa kabilang banda, masaya rin si Doncic na magkaroon ng kakampi na kasing talino niya sa pagbabasa ng laro, gaya ng iniulat ng Lakers Daily. Iba ang paraan ni LeBron sa pagbasa ng laro kumpara sa karamihan ng mga tao. Napakatalino niya. Ang magkaroon ng dalawang ganyang klaseng manlalaro sa loob ng court ay malaking tulong para sa team, ani ni Doncic matapos ang laban. Sa halip na pagtalunan kung sino ang mas may kontrol sa bola, mas dapat pagtuunan ng pansin ang katotohanang isa sila sa pinakamahusay na mga playmaker sa kasaysayan ng NBA. Nagtapos ang Lakers sa 54% shooting from the field at nalampasan ang kanilang season averages sa 3 puntos na naipasok, assists per game at puntos mula sa turnovers. Muli, ito pa lang ang unang laro. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tandem ni na Luka Doncic at LeBron James? Sa ibang balita naman, si Stephen Curry ay umiscore ng 38 points with 12 of 24 shooting from the field upang pangunahan ang panalo ng Golden State Warriors laban sa Milwaukee Bucks 125-111 sa isang road game nitong Martes ng araw. Nakuha ng Golden State ang kanilang pangalawang sunod na panalo matapos matalo ng 2 beses. Nagdagdag si Jimmy Butler ng 20 puntos at 9 na rebounds sa kanyang pangalawang laro mula nang makuha siya ng Warriors, habang si Buddy Hield ay umiskor ng 16 na puntos. Samantala, hindi nakapaglaro si Giannis Antetokounmpo, calf, sa kanyang ikalimang sunod na laro, kaya't pinangunahan ni Damian Lillard ang Milwaukee na may 38 puntos at 7 assists, ngunit nagkaroon siya ng 10 turnovers. Nag-ambag si Kyle Kuzma ng 21 punto at si Taurean Prince ay nagdagdag ng 19 na punto, habang nakuha ng Bucks ang kanilang pang-anim na pagkatalo sa huling 8 laro. Matinding sagupaan ni na Curry at Lillard.
Hindi binigo ni Curry at Lillard ang laban sa simula. Sa unang quarter, nagtala si Lillard ng 10 puntos habang si Curry naman ay may 11 at nagtapos ang bahagi na may bahagyang kalamangan ang Warriors, 29-27. Sa ikalawang quarter, unti-unting lumayo ang Golden State dahil sa kanilang dominasyon sa rebounding. Nagtapos sila ng first half na may 58-51 na kalamangan matapos makuha ang 27-16 edge in rebounds. Sa unang dalawang quarter, umiskor si Lillard ng 18 na puntos habang si Prince ay may 13. Si Curry ay nagtala ng 15 puntos bago ang halftime, samantalang nag-ambag si Hield ng 14. Sa ikatlong quarter, nagpakawala ang Milwaukee ng isang 7-0 run upang itay ang laro sa 69-69. Matapos ang isang dunk mula kay Andre Jackson Jr., nakuha ng Bucks ang kanilang unang kalamangan mula pa noong unang quarter nang ipasok ni AJ Green ang isang 3-pointer sa 4 minutes and 24 seconds remaining period. Subalit tulad ng buong laro, agad bumawi ang Warriors sa tuwing nakakakuha ng momentum ang Milwaukee. Nakagawa ng run ang Golden State at muling naging leading 89-83. Papasok ng ika-4 na quarter matapos makuha ni Butler ang huling 6 na puntos sa period. Hindi kailanman naluluma ang mga kahangahangang ginawa ni Steph Curry. Ganun din ang kanyang sunod-sunod na sa panalo ng Warriors laban sa Milwaukee Bucks. Muling isinulat ni Curry ang kanyang pangalan sa tabi ng 3 sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA matapos ang kanyang ika-4 na sunod na 30-point performances. Sa panalo ng Warriors laban sa Milwaukee Bucks, muling isinulat ni Curry ang kanyang pangalan sa tabi ng 3 sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA matapos ang kanyang ika-4 na sunod na 30-point game. Si Stephen Curry ay sumali sa hanay ni na LeBron James, Michael Jordan at Karl Malone bilang nag-iisang mga manlalaro na edad 36 pataas na nagtala ng 4 na magkasunod na laro na may hindi bababa sa 30 puntos. Tulad ng ipinakita sa stats, tanging sina LeBron James, Michael Jordan at Karl Malone lamang ang nakagawa ng kaparehong feat. Tunay na elite na grupo, ngunit huwag magkamali na nagawa na ito ni Curry dati. Last 2021-22 season, nagkaroon siya ng parehong 4 na sunod na laro na may hindi bababa sa 30 puntos. Mula Disyembre 17 hanggang Pasko, nagrehistro siya ng 30 puntos laban sa Boston Celtics, 46 kontra sa Memphis Grizzlies at 33 laban sa Phoenix Suns. Noon 33 taong gulang pa lang siya. Matapos ang laro, tinanong si Curry ng isang reporter tungkol sa kanyang bagong teammate, si Jimmy Butler. Reporter, sabi niya medyo hinihingal pa siya sa laro at hindi pa niya nararamdaman na bumalik na siya sa kanyang forma. Napapansin mo ba na sinusubukan pa niyang bumalik sa kanyang kondisyon? Curry, nagkaroon siya ng pabago-bagong taon sa terms ng availability. Pwede kang mag-ensayo ng husto pero walang kaparehas ang isang NBA game at ipinapakita lang nito kung gaano siya kagaling dahil kahit hindi pa niya nararamdaman na bumalik siya sa kanyang forma, nakakaapekto pa rin siya sa laro. At paano na lang kaya mga kaibigan kung babalik na siya sa tunay niyang anyo? Ang Warriors ngayon ay may record na 27-26 matapos ang 53 laro, kasalukuyang umakyat sa standing na nasa ika-10 pwesto sa Western Conference. Sila ay nasa gitna ng isang 2-game winning streak kasama si Butler ngayon. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa pagkuha ng Warriors kay Butler?